So guys, have a good day. So for today's video, so may gagawin tayo. Ang gagawin natin is i-clone natin yung chip. So i-clone natin siya kasi sira na yung chip. So may lumalabas doon sa device manager na defective na yung decryptor. So pag ganyan, sira na yung chip. So ngayon, meron ako ditong chip. So, ito walang laman. Ito wala siyang laman. So, ang gagawin natin is i-program natin to. So, ito, sira na to na chip. So, ngayon, ang gagawin natin is i-program natin siya. Isi-save natin yung firmware dito sa ST-Link version 2 na programmer. Then, gagamit tayo ng STM32 na program. So nagka-idea ako kung paano natin siya i-debug. So, ganito yung wirings niya. Ganyan. So, nakuha natin yung wirings. Then, i-clone natin yung makuha natin na firmware mula dito sa dito. So ngayon isasaksak ko na natin. So ayan, then open ko tong. So check natin kung babasahin ba niya yung chip ito. So connect natin. So binabasa niya yung chip. So ito yung chip. Connected siya. Normal debug in low mode. So ngayon naman is kakopy natin yung firmware. So ito yung firmware. So ito yung firmware. So ito yung ikakopy natin. Then ipa-flash natin sa dito sa panibagong tawag dito chip na programmable din. So ayan. So ini-scroll ko muna yung chip. Titingnan natin. So sana lang ay hindi corrupted yung firmware. So kung corrupted naman siya, then wala hindi tayo makapagpagana nito. So meron tayong ibang option. So ang anong option? So bali meron akong pinsan na may controller siya na Hercules DJ. So i-clone natin yung working na chip. Then ipa-flash natin dito sa chip na to. So yun yung last na option. So madali lang naman siya i-clone kasi konti lang yung mga wirings. Then may debug na nakalagay dito. So ngayon is sisave ko muna yung firmware. So isi-save natin siya, save the displayed content in a binary file. So sisave natin siya. Yan. So rename ko lang to na Hercules DJ 500. So yun yung magiging ano siya. Yan. So magiging bin file na yan. So konti lang yung bin file niya. So titingnan natin dito sa program. So dito natin siya masisave sa Hercules. Din dito sa audio, din sa firmware. Yan. So ito siya. Kunti lang talaga. So ito lang yung 129 lang talaga. So ngayon naman ang gagawin natin is tatanggalin natin tong chip. So tatanggalin natin tong chip, then ipo-program natin sa panibagong chip. So ngayon ang gagawin natin is tapos na tayong mag-program. So tapos ko nang na-clone yung firmware niya. So ipo-program natin sa panibagong chip. Tanggalin natin tong chip, then i-install natin tong bagong chip na walang program. Then try natin. So once na pagsaksak natin ng controller, DJ controller,
So kung mag-iilaw siya na demo lights, so ibig sabihin nakuha natin yung program. Pero kung ayaw naman siya ma-detect, pero yun nga, gumagana yung demo lights, ibig sabihin nakuha natin yung program, pero corrupted. So ibig sabihin, need talaga ng okay na firmware. So meron naman akong makuhaan na firmware, yung last option ko, yung sa pinsan ko, mayroon siyang controller na ganito rin. So yun yung kunin natin na firmware. So kung okay lang sa kanya. So ang gagawin natin ngayon is i-try mo natin itong isaksak. So tingnan natin sa device manager kung ano ang lalabas na display. Ayan. So ito yung tinatawag ko na sira. Ayan, unknown USB device this decrypto request failed. So baka pwede natin yan ma ma-save. Baka sira lang yung driver o ganyan. So try natin. So yun yung munang gagawin natin. Paano ba? Anong gagawin natin? So ang gagawin natin is try natin install ang driver. So driver. So ayaw talaga siyang ma-installan ng driver. So yun lang yung gagawin natin ngayon. So wala na tayong ibang choices. Tanggalin natin to, then palitan ng chip. So kung pareha yung kalalabasan nila, so okay yung chip, sira lang yung program. So yun yung choices natin. Kung pareha ang kalalabasan nila. So tanggalin muna natin to. So ang gagawin natin is magka-copy tayo ng microscope. Copy natin to. So, dalawa na sila. Then ibalik natin to. Then ito. So microscope ang ilagay natin dito. Yan. Yan, microscope. Ulitin lang natin para maka-cover natin lahat. Yan. So yan. Nagalaw. Pinasa naging place na siya. Ayusin lang natin ito. Hindi siya naging place. Pati ng ginalaw. Pantayin natin siyang lumamig para hindi na siya gagalaw. Yan o, gumagalaw pa. So next natin gawin is ayusin natin yung pagka solder. Box natin. At saka yung iron. So,
So, lagyan natin ng flux para dumami. Luminis yung ano niya. After nito, check natin yung mga pins. Check natin yung pins. So, okay naman. So, dinikit dito. So, dinikit lahat. Dinikit. So, okay. So, babalik na natin to. So, close na natin yan. So, try natin kung madidetect ba siya sa device manager. So, try natin. So, yan. Wala siyang na-detect. So, wala. Oh, wala. Madidetect lang yan pag pinindot ko yung doon sa ano, sa controller mismo yung binil. Pag pinindot ko yun, madidetect siya. Labas doon sa device manager na Gmod. So, ngayon, balik natin sa program. So ngayon naman is po-program na natin to. So, saksak natin sa So, ayan, na-detect siya. So, try nating i-connect. Yan. So, walang laman yan. Oh. Ganyan siya, walang laman. Walang laman yan. So, gagawin natin is kukunin natin yung file natin na kinuha kanina. So, ito siya. File. All files tayo. Then, ito yung file natin. So, click natin open. Yan. Then, ipa-flash natin siya. So, program and verify. So, ipo-program natin siya. Start. So, ayan, nagpro-program na siya. So, madali lang yan kasi 128 KB lang siya. So, ayan, na-program na natin. Then, okay yung verification niya. So, try na natin dito sa So, disconnect lang natin. Try natin kung magdi-detect ba siya sa controller o hindi. O pareha lang sa kanina. So, tanggalin natin itong mga wiring. Yan. Pati ito, tanggalin natin. Then, plug natin yung sa controller. So, tingnan natin kung magdi-detect ba. Yan, nagdi-detect siya. So, titingnan natin kung lumalabas ba yung device detector. So, kung lumabas yon so, talagang walang lumabas na device detector. Pero nadidetect siya. Yan, installing na siya. Ayun, yun, nagbabasa na siya. So, meaning, ibig sabihin, okay na yung controller. So, yan, naglo-load na sa driver. Then, dinidetect na niya yung controller ito. So, dinidetect niya yung controller. So, ibig sabihin is, okay na to. So, na-repair na natin yung controller. So, ganun lang kadali. At ganun din kahirap. So,
So ngayon, ang gagawin natin is i-try natin sa controller kung okay na ba talaga siya. So yun yung gagawin natin. So excited ako. Sobrang excited. Ay, walang mapaglagyan sa excited. So tatanggalin ko na tong mga hinang. So nanginginig ako sa sobrang excited at saka nakakape rin ako kaya nanginginig ako. So ito yung mahirap pag nagkape. So okay na yung controller. Woo! Tingnan natin. Ay, parang di ako makapaniwala na kaya kong makapag-program. Oh, ang hirap. So sa palagay ko okay na to. Kasi yung device decryptor, yun yung error sa sira. Sira na ano, buti na lang meron na akong backup, meron na akong flash file. So sa mga may magpa-repair ng ganitong problema, madali na lang sa akin. So hindi na ako mahihirapan. So tatanggap na tayo ng ganitong problema. So ang sa Pioneer lang ang di ko pa kayang ma-program. So yung ganitong program, ako lang ang nakaisip nito, wala. Sa isip ko lang na kaya kong magawa. Nasa isip ko lang. So ano lang, yung trial and error lang yung nasa isip ko. So saan to? Dito to. Trial and error lang. Kasi dapat may alam ka sa programming. Pero ako wala akong alam sa programming pero nakuha ko yung paano ma-backup yung flash file. So ngayon, titingnan natin kung nagana na ba yung controller. Ayan. Yan. So, nadidetect ba siya? Ayun, umiilaw na. So, nadidetect na yung Serato. Then, open natin. Ay, Serato, yung controller. Then, open tayo ng Serato. Yan. So, titingnan natin kung pwede na ba tayo makapag-mix. So, titingnan natin dito sa device manager, sa audio. Ayan, DG Control Impulse 500. So, lumabas yung DG Impulse 500. So, antayin na lang natin mag-open yung Serato. So, once na mag-open yung Serato, maglalight tong mga ilaw. So, ang tagal, parang pinapa-excite. Pinapa-excite tayo lalo. Baka hindi na open yung Serato. Ayun. Yan, naglo-loading na. So, yun, lumabas na yung Serato. So, cancel muna natin to. So, dito tayo. Saan ba tayo mag-open? Dito. Virtual DJ lang muna. So, ayan, umiilaw na siya. So, meaning working. Ayan, nadidetect niya yung controller. So, tingnan natin. Yun, nadidetect na. Ayun, ibig sabihin, okay na to. So, meron na tayong flash file ng controller.